Naranasan niyo na po bang tumayo sa gitna ng isang silid, marahil sa inyong tahanan, sa isang magandang lugar sa Quezon City at makaramdam ng matinding pagod na tila hindi kayang lunasan ng mahimbing na tulog? Nalampasan niyo na ang edad na 60, isang mahalagang yugto na dapat ipinagdiriwang ng may sigla at kagalakan. Ngunit pakiramdam niyo ay laging nasa 20% na lang ang baterya ng inyong katawan. Iniisip nyo na dahil lang ito sa edad sa pagbagal ng katawan, isang normal na bahagi ng pagtanda. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang patuloy na nakakapanghinang pagod na ito ay maaaring hindi nagmumula sa abala ninyong schedule, sa piling ng mga apo, o sa natural na paglipas ng panahon? Paano kung ang tunay na sanhi ay nagtatago sa isang bahagi ng inyong pang-araw-araw na gawain na marahil ay napapabayaan nyo o hindi kailanman na ituro na dapat bigyang prioridad, lalo na sa yugtong ito ng inyong buhay? Ako po si Dr. Mila De La Paz at sa loob ng mahigit 3 dekada bilang isang gynecologist na dalubhasa sa kalusugan ng mga senior citizen dito mismo sa Pilipinas, nagkaroon ako ng pribilehiyong makausap ang libo-libong babae na katulad ninyo. Mga babaeng masigla, matalino at puno ng buhay, ngunit pinipigilan ng isang tahimik na magnanakaw ng lakas. Mayroong isang laganap at mapanirang paniniwala sa ating lipunan na pagkatapos ng isang tiyak na edad, lalo na pagkatapos ng menopause, ang mga intimate na aspeto ng kalusugan ng isang babae ay natutulog na isang kabanatang isinara at itinabi na lang. Ang umiiral na pag-iisip ay kung hindi ka na nagpaplanong magkaanak pa at marahil ay nagbago na ang iyong sexual life, kung gayon ang bahaging ito ay nangangailangan na lamang ng kaunting atensyon. Ito po ay malayong malayo sa katotohanan. Ang totoo, ang pagpapabaya sa inyong intimate health pagkatapos ng edad 60 ay parang pagbabaliwala sa makina ng isang classic na sasakyan. Sa kalaunan ng buong sasakyan ay hihinto. Ang mga banayad at madalas na binabaliwalang pagbabago na nangyayari sa inyong pinakapribadong bahagi ay may direkta at malakas na domino effect sa inyong pangkalahatang sigla, sa inyong mood at sa inyong pang-araw-araw na antas ng enerhiya. Sa ating pag-uusap ngayon, aalisin natin ang tabing sa paksang ito na itinuturing na bawal. Ating uungkatin ang masalimuot na koneksyon sa pagitan ng inyong intimate wellness at ng inyong sigla, at bibigyan ko kayo ng isang malinaw at simpleng gabay upang mabawi ang lakas na akala nyo ay tuluyan ng nawala. Isa sa pinakamahalaga ngunit hindi gaanong napag-uusapang pagbabago sa katawan ng isang babae pagkatapos ng edad 60 ay ang malaking pagbabago sa kanyang hormonal landscape. Sa loob ng maraming taon, ang estrogen ang naging tapat na manggagawa ng inyong katawan na namamahala sa lahat, mula sa inyong menstrual cycle hanggang sa inyong bone density. Pagkatapos ng menopause, ang produksyon nito ay humihina na tila isang bulong na lamang. Ang karaniwang diskarte ay simpleng tanggapin ang mga kahihinatnan. Maaaring humupa na ang mga hot flashes, ngunit ngayon ay may bagong hanay na mga hamon. Ang problema ay nasanay tayo na ituring ang resulta nitong vaginal dryness, pangangati at pagnipis ng mga tissue, isang kondisyon na medikal na tinatawag na vulvovaginal atrophy, bilang isang hindi maganda ngunit hindi maiiwasang side effect ng pagtanda. Sinasabi sa akin ng mga babae, "Naku, Dra. De La Paz, ano pa po ba ang magagawa? Parte na talaga yan ng pagtanda." Tinitiis nila ang discomfort, ang bahagyang mainit na pakiramdam kapag umiihi o ang pakiramdam na parang may liha na nagiging sanhi ng discomfort kahit sa matagal na pag-upo. Naniniwala sila na hanggat kaya pang tiisin, hindi ito isang tunay na problema. Ang pasibong pagtanggap na ito ang unang pagkakamali, dahil ang localized na isyong ito ay lihim na sinasabotahe ang buong sistema ng enerhiya ng inyong katawan. Hindi maaring maliitin ang kahalagahan ng pagtugon sa epekto ng hormonal na ito. Isipin niyo na lang
na ganito ang inyong vaginal tissues kapag malusog at may sapat na estrogen ay nagpapanatili ng isang particular na acidic na pH level. Ang acidity na ito ay isang natural na depensa na pumipigil sa pagdami ng masasamang bakterya. Kapag bumaba ang estrogen, nabubulabog ang pH balance na ito at nagiging mas alkaline. Ang tila maliit na pagbabagong chemical na ito ay nagbubukas ng pinto para sa mga oportunistang bakterya na dumami na lubhang nagpapataas ng inyong panganib para sa pabalik-balik na urinary tract infections UTIs. Ang isang UTI ay hindi lamang isang maliit na abala. Ito ay isang ganap na pag-atake sa inyong sistema. Ang inyong katawan ay naglulunsad ng isang malawakang immune response upang labanan ng impeksyon, isang proseso na kumukonsumo ng napakalaking enerhiya na nagiiwan sa inyong pakiramdam na lubos na pagod, mahina at parang may trangkaso. Bukod dito, ang patuloy at banayad na discomfort mula sa vaginal atrophy ay sumisira sa inyong pagtulog. Maaaring magising kayo ng maraming beses sa gabi para umihi o dahil sa patuloy na pangangati na hindi maibsan. Ang pira-pirasong pagtulog ay kilalang pamatay ng enerhiya na humahantong sa pagkapagod sa araw, pagiging makakalimutin at pagiging iritable. Ito ay hindi lamang tungkol sa sexual discomfort. Ito ay tungkol sa inyong pangunahing kakayahang magpahinga at mag-recharge. Kapag ang inyong katawan ay nasa isang palaging estado ng bahagyang pamamaga at iritasyon at ang inyong pagtulog ay palaging naaantala, syempre, babagsak ang inyong enerhiya. Ito ay isang pisyolohikal na katiyakan. Kaya ano ang solusyon na maaaring gawin? Ito ay tungkol sa paglikha ng isang bago, banayad at pare-parehong routine sa pag-aalaga. Una, pag-usapan natin ang paglilinis. Panahon na para itapon ang mga matatapang at mabangong sabon na maaaring ginagamit ninyo. Tinatanggal ng mga produktong ito ang natural na protective oils ng inyong katawan at lalo pang sinisira ang inyong maselang pH balance. Ang solusyon ay lumipat sa isang pH balanced at fragrance-free na intimate wash. O mas simple pa, gumamit lamang ng maligamgam na tubig. Kapag kayo ay nasa shower, hayaang dumaloy ang maligamgam na tubig sa lugar at gamitin ang inyong kamay upang dahan-dahang linisin ang panlabas na vulva. Hindi kailangang linisin ang loob ng ari. Ito ay isang self-cleaning na organ. Pagkatapos maghugas, dampyan ng malambot at malinis na tuwalya para matuyo, huwag kuskusin. Ang pangalawang hakbang ay ang pag-moisturize. Kung paanong nagmo-moisturize kayo ng inyong mukha at mga kamay upang maiwasan ang pagkatuyo, kailangan nyo ring i-moisturize ang inyong vaginal tissues. Mayroong mahuhusay na over-the-counter at long-lasting na vaginal moisturizers na mabibili sa anumang botika. Ang mga ito ay hindi lubricants para sa pakikipagtalik. Ang mga ito ay therapeutic moisturizers na idinisenyo para gamitin 2 hanggang 3 beses sa isang linggo upang maibalik ang moisture at elasticity sa mga tissue. Ang kaunting halaga, mga kalahating kutsarita na inilalagay sa loob gamit ang malinis na daliri o ang kasamang applicator bago matulog ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Para sa mas malalang atrophy, huwag mag-atubiling makipag-usap sa inyong doktor tungkol sa low-dose na vaginal estrogen. Ito ay maaaring cream tableta o isang flexible ring at napakaligtas para sa karamihan ng mga babae na naghahatid ng estrogen ng direkta sa mga tissue kung saan ito kailangan ng walang gaanong epekto sa ibang bahagi ng katawan. Ito ay direktang tumutugon sa pinakaugat ng problema. Naalala ko ang isang pasyente, isang kaibig-ibig na ay 38 anyos na babae mula sa Tagaytay na nagngangalang Celia. Mahilig siyang maghardin, ngunit halos isinuko na niya ang kanyang hilig. Lumapit siya sa akin na nagrereklamo ng matinding pagkapagod. Nagsagawa na ng lahat ng pagsusuri ang kanyang primary care doctor, thyroid iron levels, vitamin deficiencies at lahat ay bumalik na normal.
Sa aming konsultasyon, dahan-dahan kong inusisa ang tungkol sa kanyang intimate health. Namula siya at inamin na nagkaroon siya ng 3 UTI noong nakaraang taon at palaging hindi komportable. Akala niya iyon na ang kanyang bagong normal. Sinimulan namin siya sa isang simpleng regimen, isang banayad na panghugas, isang panggabing vaginal moisturizer, at isang napakababang dosis ng estrogen cream 2 beses sa isang linggo. Nakita ko siya para sa isang follow-up pagkatapos ng 3 buwan at mukha siyang ibang tao. De La Paz. Sabi niya na may malaking ngiti. 4 oras po akong nag-garden kahapon. Ilang taon na akong hindi nakaramdam ng ganoong klaseng lakas. Hindi ko alam na konektado pala ang dalawang bagay. Ang kwento ni Celia ay hindi kakaiba. Ito ay isang testamento na ang maliliit at partikular na mga pagkilos ng pag-aalaga ay maaaring maibalik ang buong reserba ng enerhiya ng inyong katawan. Ngayon, nais kong kumustahin kayo. Habang pinakikinggan niyo ito, mayroon ba kayong nararanasang alinman sa mga sintomas na ito sa inyong sariling buhay? Ang banayad na discomfort, ang pabalik-balik na impeksyon, ang hindi maipaliwanag na pagkapagod. Kung ang bahaging ito ay nakatulong at tumatak sa inyo, mangyaring pindutin ang numerong 1 sa mga komento sa ibaba. Kung sa tingin niyo ay hindi ito angkop para sa inyo, o hindi nakatulong, mangyaring pindutin ang 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at nakakatulong sa akin na iakma ang aking payo upang mas mahusay na mapagsilbihan ang ating komunidad. Dumako na tayo sa ating pangalawang mahalagang punto, isang bahagi ng katawan na napakahalaga sa inyong core strength at sigla, ngunit halos ganap na binabalewala hanggang sa magsimula itong magdulot ng mga problema, ang inyong pelvic floor. Ang pelvic floor ay isang kahangahangang grupo ng mga kalamnan ligaments at tissues na umaabot mula sa inyong buto, sa harap pubic bone, hanggang sa dulo ng inyong gulugod, tailbone. Ito ay gumaganap na parang isang matibay na duyan na sumusuporta sa inyong pantugmatris at bituka. Sa buong buhay ninyo, ang muscular floor na ito ay nasa ilalim ng patuloy na pressure mula sa gravity at lalo na mula sa mga pangyayari tulad ng panganganak at mga pagbabago sa hormone. Ang problema ay madalas nating iniisip ang panghihina ng kalamnan sa konteksto ng ating mga braso o binti. Napapansin natin kapag hindi natin kayang buhatin ang isang mabigat na supot ng groceries, ngunit hindi natin nakikita ang panghihina ng ating pelvic floor. Ang mga sintomas ay nagsisimula ng banayad pagtagas ng kaunting ihi kapag umuubo, bumabahing o tumatawa, isang kondisyon na tinatawag na stress incontinence, isang biglaan at agarang pangangailangan na umihi o isang malabong pakiramdam ng kabigatan o paghila sa pelvic region. Ang karaniwang reaksyon ay hiya at pag-angkop. Nagsisimulang magsuot ng pads ang mga kababaihan para sigurado. Kinakabisado nila ang bawat banyo sa loob ng ilang kilometrong radius ng kanilang mga tahanan sa Makati at nagsisimula silang hindi namamalayang tumanggi sa mga imbitasyon sa mga aktibidad na dati nilang kinagigiliwan tulad ng isang klase sa sayaw o isang mahabang paglalakad kasama ang mga kaibigan dahil sa takot na magkaroon ng aksidente. Naniniwala sila na ito ay bunga lamang ng pagkakaroon ng mga anak at pagtanda, isang bagay na dapat pamahalaan, hindi lutasin. Ang kahalagahan ng isang malakas at malusog na pelvic floor sa inyong pangkalahatang enerhiya ay napakalaki. Ito ang literal na pundasyon ng inyong core. Kapag humina ang mga kalamnan na ito, nakokompromiso ang buong istruktura ng inyong katawan. Maaaring maapektuhan ang inyong postura habang sinusubukan ng ibang mga kalamnan sa inyong likod at tiyan na bumawi, na humahantong sa talamak, na pananakit ng likod, isa pang kilalang tagaubos ng enerhiya. Ngunit ang pinakamalaking epekto ay sa inyong kalayaan at kumpiyansa. Ang patuloy at banayad na pagkabalisa sa posibleng pagtagas
ay nakakapagod sa isip. Bawat tawa, bawat ubo, bawat hakbang ay may kasamang pag-aalala. Ang pasanin sa isip na ito lamang ay sapat na para makaramdam kayo ng pagod. Mas direkta ang takot na ito ay naglilimita sa inyong pisikal na aktibidad. Hihinto kayo sa mahabang paglalakad, iiwasan nyo ang gym, tatanggihan nyo ang pagkakataong makipaglaro sa inyong mga apo sa sahig. Ang pisikal na aktibidad ang pangunahing makina ng produksyon ng enerhiya sa katawan. Kapag mas kaunti ang inyong galaw, mas kaunting enerhiya ang nalilikha ng inyong katawan. Ito ay isang masamang siklo. Ang takot sa pagtagas ay humahantong sa kawalan ng aktibidad. Ang kawalan ng aktibidad ay humahantong sa mas mababang antas ng enerhiya na lalo pang nagpapababa ng inyong motibasyon na maging aktibo. Bukod dito, ang patuloy na paglilimita sa pag-inom ng tubig upang mabawasan ang panganib ng pagtagas ay humahantong sa talamak na dehydration, isang malaki at madalas na hindi napapansing sanhi ng pagkapagod, sakit ng ulo at pagiging makakalimutin. Ang inyong pelvic floor ay hindi lamang tungkol sa pagkontrol sa pantog. Ito ay tungkol sa inyong kakayahang mamuhay ng isang buo aktibo at nakatuong buhay na siyang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng enerhiya. Ang solusyon dito ay parehong nagbibigay kapangyarihan at madaling gawin. Kailangan ninyong simulan ang aktibong pag-ehersisyo ng inyong mga kalamnan sa pelvic floor tulad ng ginagawa ninyo sa ibang grupo ng kalamnan. Ang pinakasikat sa mga ehersisyong ito ay ang Kegels. Ngunit ang susi ay gawin ito ng tama upang matukoy ang tamang mga kalamnan. Sa susunod na kayo ay umiihi, subukang pigilan ang daloy ng ihi. Ang mga kalamnan na ginamit ninyo para gawin iyon ay ang inyong mga pelvic floor muscles. Huwag itong ugaliin para lamang ito sa pagtukoy ng mga kalamnan. Kapag nahanap na ninyo sila, maaari ninyong gawin ng Kegels kahit saan anumang oras, umupo o humiga ng komportable. Higpitan ng mga kalamnan, pigilin ang paghigpit sa bilang na 5 at pagkatapos ay mag-relax sa bilang na 5. Dapat itong maging parang isang pag-angat at pagpiga na pakiramdam. Ang inyong layunin ay umabot sa 10 swimties na pag-uulit 3 beses sa isang araw. Siguraduhing hindi ninyo pinipiga ang inyong mga kalamnan sa puwit o hita at tandaang huminga ng normal. Isa pang mahalagang gawain ay ang manatiling hydrated. Maaaring ito'y tila salungat, ngunit ang pag-inom ng maraming tubig, layuning uminom ng 8 baso sa isang araw ay pumipigil sa ihi na maging masyadong concentrated na maaaring makairita sa pantog at lalo pang magpalala sa pagmamadaling umihi. Panghuli, kung nakakaramdam kayo ng malaking kabigatan o hinala ng prolapse, kung saan bumababa ang isang organ, mahalagang magpatingin sa isang healthcare provider. Mayroong mahuhusay na espesyalista na tinatawag na pelvic floor physical therapists na maaring magbigay ng isang personalized na plano ng ehersisyo at mga pamamaraan upang maibalik ang function at lakas. Hindi ito isang bagay na kailangan ninyong pagtiisan. Mayroon akong pasyente, isang 72 anyos na retiradong guro mula sa Cebu City na nagngangalang Sofia na gustong-gusto ang kanyang lokal na book club, ngunit nagsimulang hindi na dumalo sa mga pulong. Ipinagtapat niya sa akin na ang mga pulong ay 2 oras ang haba at takot na takot siyang hindi niya kayanin nang hindi kailangang tumayo ng maraming beses o mas malala na magkaroon ng aksidente. Ang pagkabalisa ay napakatindi, kaya't nanatili na lamang siya sa bahay, pakiramdam ay nag-iisa at pagod. Tiniyak namin na wala siyang anumang impeksyon at inirefer ko siya sa isang pelvic floor physical therapist. Si Sofia ay nag-aalinlangan noong una, ngunit naging masipag siya sa kanyang mga iniresetang ehersisyo. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagpadala siya sa akin ng isang email. Hindi lamang siya bumalik sa kanyang book club, kundi sumali rin siya sa isang senior walking group na nagkikita 3 beses sa isang linggo sa isang parke. Sumulat siya, pakiramdam ko ay pinalaya ako mula sa isang kulungan
na hindi ko man lang namalayang kinaroroonan ko. Nakuha ko ang aking buhay pabalik at mas pagod ako ngayon sa paglalakad ng halos 5 kilometro kaysa sa pag-upo sa bahay at pag-aalala. Ang kanyang bagong natuklasang pisikal na kalayaan ay direktang nagresulta sa isang malaking pagtaas ng kanyang enerhiya at mood. Hihinto muna ako ulit at kokonekta sa inyo. Naranasan nyo na bang iakma ang inyong buhay sa kung saan mayroong banyo? Iniiwasan nyo ba ang ilang mga aktibidad dahil nag-aalala kayo sa pagtagas? Ang koneksyon ba na ito sa pagitan ng kalusugan ng pelvic floor at enerhiya ay isang bagay na naisipan nyo na dati? Kung nahanap ninyong makabuluhan ang impormasyong ito, mangyaring maglaan ng sandali at pindutin ang numerong 1. Kung hindi ito gaanong tumama sa inyo, mangyaring pindutin ang 0. Ang inyong tapat na feedback ang tumutulong sa komunidad na ito na lumago at matuto ng sama-sama. Ang ating pangatlo at huling punto ay tumatalakay sa isang lugar na madalas na pinakasensitibo ngunit likas na nakaugnay sa inyong sigla, ang koneksyon ng isip at katawan partikular na nauugnay sa intimacy, paghaplos at sa inyong pagtingin sa sarili bilang isang babae. Mayroong isang malalim na nakatanim na maling paniniwala sa lipunan na ang pagnanasa sexualidad at ang pangangailangan para sa intimate touch ay simpleng naglalaho pagkatapos ng edad 60. Ang problema ay maraming kababaihan ang isinasaloob ang mitolohiyang ito. Maaari silang makaramdam ng bahagyang pagnanasa, ngunit iwinawaksi ito bilang hindi angkop para sa kanilang edad. Maaring sila ay nasa isang pangmatagalang relasyon kung saan parehong partido ay tahimik na nagkasundong iwanan ng bahaging iyon ng kanilang relasyon marahil dahil sa pisikal na discomfort o dahil lamang sa nakalimutan na ang ugali. Para sa mga single diborsyado o biyuda, ang ideya ng intimacy ay maaring parang isang sarado ng kabanata. Ito ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalik. Saklaw nito ang lahat ng anyo ng pisikal na pagiging malapit pagmamahal at pagbibigay kasiyahan sa sarili. Ang lumang paraan ay tahimik na tanggapin ang pagkawala na ito, maniwala na ang inyong katawan ay hindi na para sa kasiyahan at ituon na lamang ang inyong pansin sa inyong mga tungkulin bilang lola, kaibigan o voluntaryo. Ang tahimik na pag-atras na ito mula sa inyong sariling sensualidad ay isang malalim at hindi nakikilalang pinagmumulan ng pagkaubos ng enerhiya. Ang kahalagahan ng pag-aalaga sa aspetong ito ng inyong buhay ay nakaugat sa ating mismong biyolohiya. Ang intimate touch mula man sa isang partner o sa pamamagitan ng self-stimulation ay nagtitrigger ng isang malakas na daloy ng mga neurochemicals sa inyong utak. Naglalabas ito ng oxytocin, madalas na tinatawag na love hormone, na nagtataguyod ng pakiramdam ng pagkakabuklod, katahimikan at kaginhawaan at direktang lumalaban sa stress hormone na cortisol. Naglalabas din ito ng endorphins, ang natural na painkiller at mood elevator ng inyong katawan. Ang hormonal cocktail na ito ay isang mabisang panlunas sa pagkabalisa at depression, dalawang kondisyon na labis na nakakaubos ng inyong reserbang enerhiya. Kapag kayo ay pinagkaitan ng paghaplos at pagmamahal, ang inyong katawan ay maaaring manatili sa isang estado ng talamak at banayad na stress. Nanatiling mataas ang antas ng cortisol na humahantong sa hindi magandang pagtulog, pagtaas ng pamamaga at pakiramdam na palaging balisa. Lahat ng ito ay nakakapagod sa inyo. Bukod dito, ang pakiramdam na ninanais konektado at may kakayahang makaranas ng kasiyahan ay fundamental sa inyong pakiramdam ng sigla at pagpapahalaga sa sarili. Kapag nararamdaman ninyong kaakit-akit at buhay kayo sa inyong sariling balat, ito ay nagniningning palabas. Nagbibigay ito sa inyo ng kislap, isang kumpiyansa na nag-uudyok sa inyong pagnanais na makisalamuha sa mundo. Ang pagpapabaya sa inyong intimate self ay tulad ng pagsasara ng isang mahalagang gripo
ng mga feel-good energy-giving na hormones at pagkakait sa isang fundamental na bahagi ng inyong karanasan bilang tao. Ang solusyon ay ang sadya at sinasadyang muling pagtukoy at pagbawi sa intimacy ayon sa inyong sariling mga tuntunin. Para sa mga may partner, ang unang hakbang ay bukas at tapat na komunikasyon. Maaring maging awkward sa una, ngunit magsimula ng isang pag-uusap tungkol sa kung paano nagbago ang inyong pisikal na relasyon at kung ano ang maaaring gusto o namimiss ninyong dalawa. Maaari itong maging kasing simple ng, namimiss ko na ang paghawak sa kamay mo, o namimiss ko yung dati nating pagyayakapan sa sopa. Mag-focus sa pagpapalawak ng inyong kahulugan ng intimacy na higit pa sa pakikipagtalik. Galugarin ng sensual na masahe, mas matagal na pagyayakapan, o simpleng sabay na pagligo. Ang paggamit ng isang dekalidad na silicone-based na lubricant ay hindi mapag-uusapan upang malampasan ang anumang discomfort mula sa vaginal dryness. Para sa mga single na babae, ito ay tungkol sa muling pagkonekta sa inyong sariling katawan. Galugarin ang pagbibigay kasiyahan sa sarili. Ito ay isang mahalaga at malusog na bahagi ng sexualidad ng tao sa anumang edad. Mayroong malawak na hanay ng mga moderno, diskreto at ergonomically designed na personal massagers na maaaring makatulong na muling gisingin ang mga nerve endings at isang kahanga-hangang paraan upang maglabas ng tensyon at mag-trigger ng mga energy-boosting na endorphins. Ito ay tungkol sa pag-alala na kayo ang inyong una at pinakamahalagang panghabambuhay na partner. Ang layunin ay muling itatag ang mga neural pathway ng kasiyahan at paghaplos na nagpapaalala sa inyong katawan at isipan na ang bahaging ito ninyo ay buhay na buhay pa rin. Naiisip ko ang isang pasyente, isang 70 anyos na byuda mula sa Batangas na nagngangalang Elena. 5 taon nang pumanaw ang kanyang asawa at pakiramdam niya ay naging kulay abo ang kanyang buhay. Sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko po ay invisible ako, Dotra de la Paz. Para lang akong isang matamis na matandang babae." Labis siyang nalulungkot at laging pagod. Sa aming pag-uusap, dahan-dahan kong binanggit ang paksa ng paghaplos at pagbibigay kasiyahan sa sarili. Nabigla siya inamin na hindi niya naisip ang sarili sa ganoong paraan sa loob ng mga dekada. Hinikayat ko siyang magsimula sa simpleng muling pagkonekta sa kanyang katawan sa pamamagitan ng paghaplos mamuhunan sa isang marangyang body lotion at maglaan ng oras upang imasahe ito sa kanyang balat gabi-gabi upang madama at pahalagahan ang kanyang sariling pisikal na anyo. Ito ay isang maliit na hakbang. Sa paglipas ng panahon, naging mas komportable siya at kalaunan ay bumili ng isang maliit at simpleng personal massager. Ang pagbabago sa kanyang susunod na pagbisita ay kapansin-pansin. Nakasuot siya ng isang makulay na scarf at may ningning sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakita dati. Sabi niya, "Hindi lang ito tungkol sa pisikal na release. Ipinaalala nito sa akin na nandito pa ako, na ako ay isang buhay na babae." Ang pakiramdam na yun pa lang ay parang isang kislap ng enerhiya. Nagsimula siya sa isang klase ng water aerobics at nagkaroon ng mga bagong kaibigan. Ang muling paggising sa kanyang sensualidad ay muling gumising sa kanyang espiritu. Ito ay maaaring maging isang mahirap na paksang pag-usapan at pinupuri ko kayo sa pananatili sa akin. Ano ang dating sa inyo ng huling puntong ito? Ang koneksyon ba sa pagitan ng intimacy, paghaplos at ng inyong pangkalahatang enerhiya ay isang bagong konsepto o isang bagay na nararamdaman nyo na kung ang seksyong ito ay nagbigay ng isang mahalagang bagong pananaw, lubos kong pasasalamatan kung pipindutin ninyo ang numerong 1. Kung hindi ito tumama sa inyo, mangyaring pindutin ang 0. Ang inyong feedback ay tunay na mahalaga para sa akin upang maunawaan kung ano ang pinaka-nakakatulong sa inyo. Habang papalapit na tayo sa pagtatapos ng ating oras, maglaan tayo ng sandali upang pagnilayan ang ating pinagdaanan.
Sinimulan natin sa pamamagitan ng paghamon sa mapanganib na mitolohiya na ang inyong intimate health ay isang sarado ng kabanata pagkatapos ng edad 60. Ganap nating binuwag ang ideyang yon na isiniwalat na ang kabaligtaran, ang totoo ang pagbibigay prioridad sa inyong intimate care ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon kayo upang mabawi ang inyong enerhiya at sigla. Inilantad natin kung paano ang mga pagbabago sa hormone na humahantong sa vaginal atrophy at pabalik-balik na UTIs ay isang direktang pasanin sa reserba ng enerhiya ng inyong katawan at kung paano maibabalik ng isang simpleng routine ng banayad na paglilinis at pag-moisturize ang natural na depensa ng inyong katawan. Nilinaw natin ang critical na papel ng inyong pelvic floor hindi lamang para sa pagkontrol sa pantog, kundi bilang mismong pundasyon ng inyong core strength at ng inyong kalayaan na mamuhay ng isang aktibo at nakatuong buhay na ipinapakita kung paano masisira ng mga partikular na ehersisyo ang siklo ng takot at kawalan ng aktibidad. At panghuli, ginalugad natin ang malalim na koneksyon ng isip at katawan na muling pinagtitibay na ang pagyakap sa inyong sensualidad sa pamamagitan ng paghaplos at intimacy ay isang biolohikal na pangangailangan para sa paggawa ng mga hormone na lumilikha ng pakiramdam ng kaginhawahan, koneksyon at masiglang enerhiya. Ang aking huling payo sa inyo ay ito bigyan ninyo ang inyong sarili ng parehong biyaya at atensyon na bukas palad ninyong ibinibigay sa iba. Sa loob ng mga dekada malamang na kayo ay naging tagapag-alaga sa iba't ibang kapasidad para sa inyong mga anak, inyong mga magulang, inyong asawa, inyong komunidad. Tiniyak ninyo na ang lahat ay malusog at komportable. Ngayon na ang panahon upang ibaling ang malakas at mapag-arugang enerhiyang iyon sa loob. Ang pag-aalaga sa inyong intimate health ay hindi makasarili o walang kabuluhan. Ito ay isang mahalagang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Ito ay pagkilala na kayo ay isang buong tao at bawat bahagi ninyo ay karapat-dapat na maging malusog at masigla. Huwag hayaang pigilan kayo ng hiya o ng mga bawal sa lipunan mula sa paghingi ng tulong o impormasyon. Karapatan ninyong mabuhay sa kabanatang ito ng inyong buhay ng may kasindaming enerhiya, kagalakan at kalayaan hanggat maaari. Ang isang aral sa buhay. Ang isang aral sa buhay na sana'y baunin ninyo ngayon ay ito. Ang inyong katawan ay laging nakikipag-usap sa inyo. Ang inyong pagod ay hindi senyalis ng kabiguan. Ito ay isang hudyat para makinig ng mas mabuti. Hinihiling nito sa inyo na tingnan ang mga lugar na maaring napabayaan ninyo. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa mga ugat ng inyong intimate wellness, pinapalusog ninyo ang buong puno na nagpapahintulot sa bawat sanga na yumabong. Nais kong magpasalamat sa inyo sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Ang inyong kalusugan at kaligayahan ay napakahalaga. Ang aking panawagan sa inyo ngayon ay simple. Sa mga komento sa ibaba, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang isang maliit na hakbang na gagawin ninyo ngayong linggo batay sa ating napag-usapan. Susubukan ba ninyo ang isang bagong moisturizer, maghahanap ng video kung paano gawin ang tamang Kegel, o simpleng maglalaan ng sandali upang muling kumonekta sa inyong sariling katawan? Ang pagbabahagi ng inyong intensyon ay nagbibigay buhay dito. At kung nahanap ninyong mahalaga ang pag-uusap na ito, mangyaring ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, inyong mga kapatid na babae, at sino mang babae sa inyong buhay na karapat-dapat makaramdam ng sigla at buhay. Mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga talakayan na tulad nito kung saan tinatalakay natin ang mga totoong issue sa kalusugan na mahalaga sa atin habang tayo ay tumatanda ng may biyaya at kapangyarihan.